Alright, good morning po sa inyong lahat, lalo na sa mga taga-Batang Maynila. Ito ho, yung video naman nung napakita ko na sa inyo na nakaraan eh. Diyan sa Maynila. Ito yung pagkatapos ni Isko Morenong matalo sa halalan. Ito po yung kanyang ginawa dito sa Lope de Vega. Hindi naman po ito kung tutuusin, masabing nakaka-obstruct sapagkat hindi ito araw-araw, hindi sila naglalaro during traffic hours. At saka, pag may mga paliga dyan, pinagbibigyan po yan ng local government nila, ng barangay at ng city hall. Oh, Nag-umpisa kami 2007. Bali, 12 years na itong nangyayari sa amin. Parang ano na to, Kasareno, Panata na. Tuwing September, nagpapaliga kami rito. Para sa pagpapasaya. Ginagawa lang namin to para sa mga kabataan na gustong makapanood sa liga na to dahil sa mga team, nagkakaroon sila ng mga star player na dinadala rito sa Lope de Vega. Nakakapanood sila ng libre at nasisiyan sila sa mga nakikitang naglalaro. Kaya ng mga player na sila, Calvin Obeba, Terence Romeo, Paul Lee, Bo Belga, Larry Rodriguez, Vic Manuel, Gio Halalon. Kami, nabigyan kami ng pagkakataon sa kauna-unahan. Dalawa lang kami sa 38 ang kauna-unahan nakatanggap ng sa DED ng Drug Clear Barangay. At ang gusto ko, tahimik. Yung player darating dito na walang pinsala, uuwi na walang pinsala. Ano ba namang nasa kaya, pinasabayan ko siya. Hindi naman ng pampagamot siya kung may nangyari aksidente. Actually, walang sasali sa amin mga team kung magulo paliga namin. Kung hindi natatapos ang paliga namin. At hindi kami nanghihingi ng papremyo kahit kaninong konsyal. Ito sa third district, kahit sinong konsyal dyan, wala akong hininga na pampapremyo namin kahit trophy. Sarili namin yan, nagpapagawa kami. Ayoko kasi magkaroon ng utang na loob sa kanila. Ito po, 256 team. Ang nangyari, sa sobrang dami, kumuha lang kami ng 48 kada bracket. 12 sa open division. Nakiusapan ko sila na bukas itatabi namin to. Lunes, makikipag-ugnayan kami kung ano yung reklamo na binabato sa amin. Ngayon, Sabado ng umaga, kinuha na nila yung court. Dinala sa headquarters ng DPS. Diba? Grabe, no? Pero kina-Isko rin galing yan. Sa City Hall din galing yung court. Oh, kaya lang nung natalo, kasi yung lugar na yan, Lope de Vega, yung barangay 329, talo si Isko Moreno dyan. Hindi tulad sa ibang barangay. Ang ginawa niya, kahit panalo siya sa kabuuan ng Maynila, ginawa niya, binawian niya yung mga barangay, lalo na sa eto, tsaka yung barangay yung isang barangay sa Sampaloc, yung sa Quiapo, pinagiba niya yung barangay hall. Hinahanap ko pa yung video nun ng barangay hall, pinagiba niya. Ang sinasabi pa nila, natuwa raw yung mga tao. Lunes naman, tinignan namin, wasak-wasak na. Hinati-hati. Yun yung sama ng loob namin na pati court na pagbalingan pa na dapat naman nagagamit ng mga kabataan para sa basketball. Hindi naman namin ginagawang hanap buhay ang basketball. Kumbaga parang kami, tagapagpatupad ng pagpapasaya sa karamihan. Hindi lang dito sa Maynila, buong Metro Maynila nakakapunta rito para manood lang ng basketball. Unang-una, barangay. Sabi nila kami lapi. Bakit? Kaya ba namin sa kanila, pipilitin nila kami? Hindi pa nila kami, babalikan nila kami. Pinulitika no? Grabe. Sinuporta ako siya, tumatakbo siyang vice mayor noon. Kasama niya si Lee. 2 beses ko siya sinuporta ako. Tapos, iwanan niya si Lee. Tumating Eric, dinala niya si Erap. Unang pangalawang takbo na Erap, ayaw ko kay Erap. Kung mag-Erap kami rito, sila naman ang kumaayaw. Ano gagawin ko? Kaya sinasabi sila sa akin ng dahilan para kumagpay ko sa kanila. Masama ba ang ginawa ni Erap? Ako lang pinaglalaban ko, prinsipyo namin. Kung na kami malinis dito. Pati sa eleksyon ng barangay, malinis kami rito. Pero mo yung nabibigyan namin ng ba na kasiyahan. Pati pa yung mga vendor dito, kumikita. Kumikita. Maayos, masaya na kami dun. Bakit hindi nila tanong yung isang referee namin dito? Tao nila ngayon yun eh. Si Ber, kung may pustahan sa basketball ko, siya ang namumunong halos dito ng pagkukuha ng referee. Tanong nila yung kung may pustahan dito. Alam yung ginawa rito, para lang ito mabutasan. Ang ginawa nila ito ng kwento na ito pong basketball court ng Lope de Vega
ay nagiging sugalan daw. Sabi nga niya, hindi nga kami nangihingi ng pang-trophy. Ang trophy kasi, nagagaling yan, gastos dyan, doon sa mga kota ng mga naglalaro. Actually, barangay namin, sumasali kami dyan eh. Barangay namin eh. Nagpapadala kami ng team namin dyan eh. Kaya nga, putragis na yan. Ano magagawa ng mga Sinisco Moreno? Alam nyo naman ang mga Marcos loyalist. Sabi ko nga, see no evil, hear no evil eh. Diba? Talagang pag Marcos, talagang babalik at babalik sila. Ibabalikan nila yung dati na nilang sinusuportahan. Kahit nakalugar ka pa nila, Isko Moreno, boboto nila yon. Oh, long awaited na yung kandidatura ni PBBM eh. At hindi lang po yung basketball court, mga kabayan, ang pinag-iba dyan ni Isko. Pati yung barangay hall, dinamay raw ni Isko dyan, pinag-iba rin. Oh. Sipin nyo May 9 na talo. Nagpahinga lang ng ilang araw, nilimas na, binawian na yung mga botante. Tapos ngayon, kapalan ng mukha, nagbabalik sa Maynila. Bakit nagbabalik sa Maynila nga kako? Una kong tanong yan eh. Pati sa mga Iskonians na kasama kong vloggers, bakit siya nagbalik ng Maynila? Eh, mas maganda kung magsenador siya. At saka, mataas ang winnability kung siya ay magsenador. Malaki pa kita. Diba? Wala ka nga lang mabebenta. Wala ka nga lang matotolongges. Ay, nako. Kaya kayo, mga taga Manila, sabi ko nga sa inyo, may mga choices kayo. May mga mapagpipilian kayo, swerte nyo. Diba? Pumili kayo, walang masama na mamili ng iba. Kung ako sa inyo, pipiliin ko yung meron ng napatunayan. Yung hindi yung target ngayon ni Isko Moreno, pagpoposisyon ng sarili niya sa presidency. Kailangan kasi ng mga Duterte yan eh. Well-funded na naman yan na digong si Isko Moreno. Itanggi man niya yan, Isko, pero halatang halata, under the same party, Aksyon Demokratiko, sister party ng Liberal Party, ng PDP Laban, yan, tatlong yan ay partidong mga dilawan. Kaya lang, nag-aapakan para hindi halata. Diba? Ay, nako. Okay, sa akin lang, basta kayo mga taga-Manila, kayo makakapag-desisyon dyan. Iwasan nyo lang na kayo ay maging pinaka second Davao City. Ibig sabihin, kontrolado ng mga Duterte. At pagka si Isko uli naging mayor ninyo dyan, nako po. Bukas naman, papakita ko naman sa inyo yung doon sa paggastos niya ng ilan yun, 16.8 billion pesos sa niya dinala.